Matagal na ako hindi nakapagmisa dito sa inyo. Salamat naman at naimbitahan ako magmisa. Hindi ko alam kung bakit din ako naimbitahan. Siguro nakakatulog na kayo. Gusto niyo uling makatulog. Anyway, dahil sa matagal na akong hindi nakapagmisa, first time uli ako makapagmisa dito. Dahil ganyan ay gagawin kong 1 hour ang homily ko. Joke lang, ha? Maiksi lang ang homily ko. Baka hindi na ako maimbitan pa muli. Pasabihin niyo si Father Godwin, wag na nga natin imbitahan yan ang haba magsalita. Anyway, kayo ba ay nalagay na sa gipit na kalagayan? Napakinggan natin yung mga alagad sa ating ebanghelyo. Nalagay sila sa gipit na kalagayan. Ako'y nalagay sa gipit na kalagayan. Bukas may nag-invite sa akin. Yung tinitirahan ko sa Guam, pag bumabalik ako doon, kasi nag-mission po ako doon, kapag pupunta ako doon, ako nag-i-stay. Dito siya ngayon, at nag-invite, mag-lunch bukas, kasama ang mga ilang pari. Tapos tumawag sa akin ngayon yung isang malapit din sa akin, at tutulong sa PCNE. Alam niyo ba yung PCNE? Ano nga yung PCNE? Hindi nyo alam, dapat alam nyo yan, Philippine Conference New Evangelization. Di tayo pinababayaan ng Diyos, nagpapadala siya ng tutulong. Kailangan kasi ng financial aspect para gawin yung activity na to. At hindi ko alam kung gipit din na kalagayan. Ako ang naatasan para mag-head solicitation at donation para sa mga kakailanganin. Kinakailangan natin ng mga 10 million, 6 million. Lalapit sana ako sa inyo, pero baka lumampas, no? Sa 10 million ang makuha ko, no? Kaya hindi na lang ako kukuha sa inyo, ha? Hindi na lang magsusolicit sa inyo. Pero, yun, ha? Yun, para may daos ang event PCNE, ako'y nag-iikot. Kanina, may mga iniikot ako, mga tao, dinalan ko ng sulat. Umatin naman kayo para hindi sayang yung pagod ko, ha? No? Yung mga pari, may mga prospective benefactor. At bukas nga, hanip, no? Invitation sa lunch, sabay-sabay, gipit pang kalagayan niya, no? Matinding experience ni Father, gipit na kalagayan, dami nag-i-invite ng lunch. At para, tawag nito, umaten po tayo, para sa ating pananampalataya. Maring tayo gipit din sa kalagayan dahil sa mga iba't ibang complexity ng ating panahon. Hope dahil dito mapalago, makatulong itong conference sa atin. Mabalik ako doon sa gipit na kalagayan. O bukas pala, try kong makasunod na lang kahit medyo pagod na o mapapagod dahil may misa pa, nagpaano na ako para dito sa PCNE, susunod po ko doon. Pag-aanhin ko, pagkakasyahin ko bukas yung schedule. Medyo malayo na yun. Mabalik ako sa gipit na kalagayan. Conflict, ano ang gagawin ko? Yun, madami pang kain. Ito yung gipit na kalagayan. Pero yung gipit, conflict, yung dalawang invitation, baka magtampo yung tutulong. Lord, wag naman sana mawala. Isama niyo sa prayers kasi birthday bukas para mas dumami yung ibigay. Ha? Sabi ko susunod nga, sabi ko nga kanina, para nagpakuha ako ng pari bukas ng gabi. Baka hindi ako umabot para mapuntahan ko dahil may iba pa ding mga prospective donor nandoon sa event para maibigay ko yung mga letter. Ang gipit na kalagayan ay maaring dala ng hagupit ng kalikasan. Di po ba? Bagyo dito sa atin. Naranasan na ba natin yung gipit na kalagayan dahil sa bagyo? Dahil sa sunog, dahil sa baha. Binabaha ba kayo dito? Doon sa amin, may time pag malakas, binabaha rin sa barangay San Isidro. Nung Mayo, first time ako nakatanggap ng warning, may tornado. Nakatanggap ba kayo ng warning? Tornado. Talaga hindi kayo nakatanggap? Ako lang yung nakatanggap? Hindi kasi nasa US po ako noon. Walang tornado dito. Nakatanggap, yun, lalo na sa Texas, may mga tornado doon.
Nasa gipit na kalagayan, yung binasa ko yung warning. Sabi doon, pumunta kayo sa baba, basement. Nasa gipit na kalagayan. Sinabihan ko yung kasama ko na pari, may warning na tornado daw, anong gagawin natin? Hindi man lang ako sinagot. Kasi umagang-umaga alas 4, alas 5 ng umaga, nag-warning. Hindi man lang kinabahan, hindi nagising, tinuloy niya lang yung sarap, natulog niya. Pwede din ang tigipit na kalagayan ay kagagawan ng tao. Kita natin yung ginagawa ng Russia sa Ukraine. Nalalagay sa kagipitan ang bansang Ukraine. Ginagawa ng China sa atin at sa iba pang karatig bansa. May paghihirap ang bansa natin dahil sa kagawan din ng tao. Dahil sa korupsyon, di ba? Nalalagay tayo sa gipit na kalagayan. Nakakalungkot kung yun dapat kumilos para bantayan, panagutin yung nagdadala sa atin sa gipit na kalagayan, sinusuportahan pa yun. Nakakalungkot. Pag nakaranas tayo ng ganito, gipit na kalagayan, napupuno tayo ng takot. May kwento ako tungkol sa isang pari na lagay sa gipit na kalagayan. Ano yung kalagayan niya, yung gipit? Aba, magkakasabay-sabay na yung sahod ng kanyang mga staff, yung bill ng kuryente, mataas yung bill nila. At saka yung may pinagagawa, maniningil kontraktor, yung pinapagawang building. Gipit na gipit siya, saan siya hahanap para pambayad. Narinig niyo na niyo yung kwento na yan? Narinig na ninyo? Buti naman, di niyo pa narinig, ha? Baka masira. So, nagigipit si Father, saan niya hahanapin yung pera, pampasahod, para sa kuryente, para sa pinapagawang building. Di niya alam. Nang may nalaman niya may promo ang soft drinks. Bibili ka ng soft drinks, bubuksan mo yung tansan. Pag nakabuo ka ng tansan, nakalagay 1, 2, 3. Panalo ka ng magkano? 5 million, no? Malaki po ba yon? Aba, gipit na gipit si Father. Kinakailangan niya ng pera. Kaya siya ay bumili. 2 kaagad na case na soft drinks. Hapit na hapit si Father. Pagbukas niya ng unang tansan, bumukas number ano? Number 1. Pagbukas niya ng pangalawa, number 3. Bukas uli siya, number 1. Bukas uli siya, 3. Kung hindi lumalabas number 1, lumalabas yung number 3. Anong ayaw lumabas? Number? Nakadalawang case na si Father. Uubusin niya yung soft drinks, ha? Nang may biglang lumapit kay Father, Father, pwede po bang mangumpisal? Sabi, ba't kayong kapalalapit? May ginagawa ko. Busy si Father para manalo. Ano bang kasalanan mo? Sabi ni Father, wala namang kayong paring ganun, no? Sabi nung lumapit sa kanya, Father, meron po kong number 2. Narinig ni Father number 2. Sabi niya, akin na lang yung number 2 mo. Anong kulang ni Father number? Number 2. Wala si Father, ha? Pag matindi, pag nagipit si Father, no? Anyway, yun po mga kapatid. Meron mga drill sa mga earthquake. Nagdi-drill ba kayo earthquake? Pag nalagay sa gipit, anong gagawin ninyo? Drop, cover, hold. Di po ba? Alam niyo ba yan? Drop. Naalala ko nun yung nasa Letran ako. Nag-aaral ako sa Letran yung 1991 earthquake ata, 1990. Yung malakas. Yung hayat sa Baguio, na nagiba yung hayat. Aba, magtatakbuhan, sabi ng teacher namin, nasa Letran, oh, don't run. Just sit.
Maya-maya, pag ano namin, unang tumakbo. Tatakbo siya. Iniwan kami, no? Hindi niya nasunod yung drop, cover, hold. May missing dito. Ano yung miss dito? Na tinuturo sa atin ng Ebanghelyo, kapag nagigipit tayo, nalalagay sa gipit na kalagayan, anong gagawin natin? Lalapit tayo kay Jesus. Nasa kagipitan yung mga alagad, anong ginawa nila? Lumapit sila, humingi sila ng tulong kay Jesus. Di lang sapat mag-join ng promo, tularan natin ang mga alagad. Sila ay lumapit kay Jesus. Sa Kanya tayo lalapit. Kaya niyang patigilin anumang sakuna. Naniniwala ba kayo? May mga time yun no? May bagyo nang lalapit dito Nag-Orasio Emperada tayo. Biglang lumihis yung bagyo. Tataka ako, bakit kaya yung COVID ang tagal? Alam niyo kung bakit? Ano ko lang? Parang haka-haka lang, haka. Huwag na nga, baka anyway, yan po ang wag nating kakalimutan. Sa Kanya tayo lalapit dahil kaya niyang patigilin anumang sakuna. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo. Kaya niyang ipagtanggol sa pagsalakay ng demonyo. Kaya niyang pigilan ang pananakit ng kapwa. Kapag may mananakit sa inyo, anong gagawin ninyo? Magagagantihan nyo na lang. Baka hindi na tayo lumalapit kay Jesus. Dapat lumapit tayo sa Kanya. Kung gusto nating matigil, pigilan yung mga bagay na ito. Ang pananalig na nagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos ay regalo ng Diyos. Kaya't mabuting hiniling natin ito bago pa man dumating ang panganib. Salamat sa ating mahal na Ina dahil sa Kanya na ibigay sa atin si Jesus na tumutulong sa atin sa mga kalagayan nagigipit tayo. Malakas ang China, malakas yung mga iba na sumusuporta sa corruption, pero tandaan natin mas malakas si Jesus. Huwag natin kakalimutan kung sino dapat nating lapitan kapag nagigipit na tayo ay si Jesus.